Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse. Thank you for joining me today. Lalong-lalo na yung ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig at ang ating mga kababayan dito sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button. At paki-share na rin po para lumaki ang ating community at maraming makarinig at makaalam ng ating mga pinag-uusapan dito sa aking munting channel. At bago tayo magtuloy-tuloy, as usual yung ating EJ Morse prayer para paalalahanan ng ating mga public servants na nakakalimot. Here it goes sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants. Tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arogante. Irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan. Huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba. Pasweldo kayo ng taong bayan, kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. My motion stands. I am for dismissal of the impeachment case, and I have already filed the motion, Okay, Mr. so, President. Mr. President, so let me continue now. I made my objection, and if I be allowed, just like the movement who gave reasons, if the objecting judge can also give his reasons, Mr. President. Masyadong weird ang mga nangyayari dito sa ating bansa. Lalong-lalo na diyan sa Senado. Kaya nga ngayon, andyan isang malaking pagtitipon, isang rally ang nagaganap. Tungkol nga dito sa mga kakaibang ikinikilos ng ating mga senador. Ang leader nila rito, of course, si SP Chis Escudero. May we hear from the principal movement? Senator Bato is recognized. Hindi ko maintindihan ang mga pinaggagawa ng ating mga senador. Ngayon, kung itatanong ko sa inyo, agree ba kayo na pag dinidepensahan mo ang isang mali, lahat ng gagawin mo, sasabihin mo, at makilos mo, dahil sa pagdidepensa mo doon sa mali, ay magiging puro mali din. Lahat, lalabas sa bibig mo, kilos mo, lahat yan puro mali na. Dahil ipinagpipilitan mo, depensahan yung mali. Itong si Chis Escudero at ang mga nandyan sa Duterte Block, katulad nila Cayetano, Tolentino, Bato, Bongo, Aimee, at iba pa, yung simply worded provision in the Constitution na pinaiikot-ikot nila ang meaning. Maipilit lang nila yung gusto nila. Gaya nga nung trial shall proceed forthwith. Ang daming pinagagawa, ang daming pinagsasasabi, ang daming maniobra, maiwasan lang to. At halos lahat ng violations nila na ginagawa ngayon ay dito bumabagsak. Dito sa trial shall proceed forthwith. Simpleng-simple lang, kung sinunod nila ito, wala na sanang problema. Ang daling sundin eh. Kasi plain and simple English. Yung meaning ng forthwith, lahat ng dictionary, tinignan na natin yan, agad-agad yan. Immediately. Pero minaniobra nila. Pati itong si Cayetano nag-attempt pa kagabi. Nasabihin niya, ang Tagalog daw ng forthwith ay hindi naman agad-agad. Kung hindi, susunod na. So, binalikan ko yun. Baka nga naman tama siya. Tinignan ko yung dictionary. Wala naman talagang ganun. Walang ganon. Peter Cayetano, wala akong nakitang inimbento mong meaning ng forthwith na susunod na or kasunod na. Nag-imbento ka pa. Maipilit nyo lang yung gusto nyo talaga. Mag-iimbento kayo ng mga translation, ng meaning para lang mangyari yung gusto nyo. Itong Senado, talagang feeling superior. Ito, nangyayari lang ito dito ngayon sa leadership ni SP Chis Escudero. Talagang ito, feeling talaga niya, superior siya sa lahat. Kaya, ang feeling niya, walang makakahadlang sa gusto niya.
Lahat ng klaseng dribble ginawa na niya. Lahat ng klaseng palusot. Kaya ito sila Tolentino, sila Bato, sila Bongo, sila Aimee. Nagkaisa na sila. Nung una, akala ko, ano ito eh, hindi talaga pro Duterte, pero may mga nakita akong picture. Ito pala talaga sumasama lagi sa mga travel ni Digong Duterte noong araw. Wow. Kaya, ngayon, naglabas na siya ng kulay niya. Ang hirap gumawa ng mga senaryo. Yung gusto mo lang i-delay yung impeachment. Lalabas yan talaga na nawawala ka sa logic, nawawala ka sa reasons, nawawala yung hiya, nagiging walang hiya. Pati ang konstitusyon, ini-ignore nyo na. Pero, ginagawa nyo talaga ito para mangyari yung gusto nyo. Sabi ni Bongo kagabi, hindi naman daw makakain itong impeachment. Unahin daw yung mga pagtulong sa mga tao. Marami daw problema. Tama na. Tigilan na natin ang pamumulitika. Ang importante sa ating mga kababayan ay may pagkain sa kanilang hapagkainan. May matibay na healthcare system na kayang tumugon sa pangangailangan ng may sakit, disenteng trabaho at marangal na pagkakakitaan, dekalidad at abot kayang edukasyon, at ang katiyakan at panatag na ligtas silang makakauwi kahit sa gabi. Hindi naman nakakain itong impeachment. Napakabobong palusot. Unang-una, itong korupsyon na iniimbestigahan, Mr. Bongo, ito ang unang-una rin na nagpapahirap sa mga mahihirap na mamamayang Pilipino. Ang korupsyon sa gobyerno, hindi mo ba alam yan? Yan ang nagpapahirap, yan ang nagbibigay talaga ng gutom sa mga mahihirap na tao dahil nauubos sa korupsyon ang pera. Ngayon sasabihin mo, hindi makakain itong impeachment. Ano ang gusto mo mangyari? Pabayaan na lang ang nakawan dyan? Bakit? Lahat ba kayo ganyan ang ginagawa? Ayaw nyo maimbestigahan kayo? Kaya nagkakaisa kayo na huwag imbestigahan ng impeachment dahil ang sinasabi mo ba, pare-pareho lang kayo? Pangalawa, matagal ka na rin sa gobyerno. Alam mo ba na ang Senado, hindi naman yan ang trabaho? Yung mamudmud ng tulong sa mahihirap? DSWD ba kayo? O Bob? Pangatlo, bakit hindi nyo sagutin ng diretsyo yung issue doon sa findings ng lower house na merong nawawalang pera na hindi maipaliwanag, iyang si BP Sara, ang inyong goddess. Bakit puro palusot, puro diversionary technique ang sinasabi nyo? Ang dami nyong ngak-ngak, ang dami nyong sinasabi, pero yung issue tungkol sa pera ng DepEd at ng office ni Vice President Sara Duterte, hindi nyo binabanggit. Ni wala kayong opinion. Hindi nyo pinag-uusapan. Tuwing magsasalita kayo sa harap ng media, iba yung topic nyo. Puro palusot kayo. Sinasabi nyo, walang maitutulong itong impeachment. Puro ganyan lang ang sinasabi nyo. Pero yung issue tungkol dyan sa findings ng lower house, wala kayong binabanggit kahit ano. Hindi naman siguro baliwala ang ginastos ng Pilipinas, ng gobyerno ng Pilipinas, dyan sa pag-iimbestiga ng mga congressmen. Dyan sa lower house. At unang-una, hindi naman siguro mag-aaksaya ng panahon itong mga matatalinong congressmen mag-uubos ng oras, uupo ng pagkatagal-tagal diyan sa investigasyon nang wala naman talagang nakikita, kundi gusto lang politikahin itong si Sara Duterte na gusto niyang palabasin, na pinupolitika lang daw siya. At yan din ang palusot ninyo. Pinupolitika lang si Sara Duterte ng mga congressmen. Mahigit 200, 215, 230 yata na congressmen ang pumirma dyan sa impeachment na yan na hindi mga uto-uto.
na wala silang motivation na pang sarili kung hindi imbestigahan ng maayos yaang impeachment na yan dahil meron silang nakita. Bakit yan hindi nyo mabanggit tuwing magsasalita kayo sa media? Puro mga puro mga motherhood statement. Puro kayo mga kwento. Puro kayo mga dahilan. Puro mga alibay. Puro mga pagkukulang ng gobyerno. Inililihis nyo yung kwento nyo. Puro lihis doon sa impeachment. Pero hindi nyo ma-confront yung issue doon sa ginawang nawawalang pera ni Sara Duterte diyan sa opisina niya. Si Robin Padilla, ganun din ang style. Ang sabi niya kagabi, gusto niya ba talaga magkawatak-watak na tayo mga Pilipino? Ang ganitong hakbang ay hindi lamang nagbubunsod ng lalong pagkakahati-hati ng ating sambayanan, kung hindi isa ring sagabal sa patuloy na pagganap ng ating mga tungkulin legislatura, lalo na po sa Senado. Sa halip na ituon natin ang ating oras, talino at lakas sa mga panukalang batas at programang makatutulong sa pagbangon ng ating ekonomiya at kapakanan ng mamamayan, tayo'y nalilihis sa usaping hindi agarang dapat aksyonan. Pero ganun din siya. Yung issue tungkol sa nawawalang pera, wala rin siya binabanggit. Ang sagutin mo, Robin Padilla, yung nawawalang pera, yun ang i-confront mong issue, hindi yung pananakot na magkakawatak-watak ang mga Pilipino dahil sa impeachment. Ano bang klaseng palusot yan? Napaka-babaw. Hindi ganun kakitid ang utak ng nakararaming Pilipino. Hindi ganun, Bob. At tatakutin mo pa na magkakawatak-watak. Pero yung talagang problema, yung issue na nakita ng mga congressmen, ayaw nyong harapin, ayaw nyong banggitin man lang. Lahat ng mga sinasabi nyo, pati itong mga diversionary ngaw-ngaw ni Tolentino, di rin niya tinatakil yung issue na dapat pag-usapan. Wala siyang masabi na walang kasalanan yung goddess nila or yung goddess nyo. Puro palusot lang at mga technicalities ang peg nyo. Ano yan? Lawyer ka pero palusot ang hinahanap mo. Hindi komprontahin yung mga issues na hinaharap dyan sa alleged crimes na nagawa ng inyong Diyosa. Si Robin Padilla ba nag-file ng dismissal resolution? Alam niya ba ang ginagawa niya? Diyan sa pagiging senator judge. At doon sa panunumpa, sinasabi na nanunumpa siya at kayong lahat ng mga senador na magiging impartial judge. Pagkatapos merong dismissal resolution na gustong palusutin. At si Bato, matindi rin. Siya pa mismo ang nag-file ng motion o nagsabi ng motion para i-dismiss ang impeachment case. Alam mo rin ba, Bato, ang ginagawa mo? Hindi nyo ba iniisip na nanumpa pa kayo sa harap ng mga mamamayang Pilipino? Katatapos lang na oath. Inulit niya pa itong sinasabi niya nung hindi pa sila nakakapag-oath. Akala ko, makukonsensya eh. Baka hindi na ulitin yung kanyang sinabi. Pero sinabi niya ulit. Nag-motion siya para i-dismiss ang kaso ni Sara Duterte. Nangako yan doon sa oath niya na magiging impartial judge siya. Talagang sila going by the motion lang. Hindi nila sinasaisip yung mga pinagsasasabi nila. Hindi nila sinasaisip, sinasapuso yung mga pangako nila sa bayan. Itong mga senador na to. Wala na talaga. Wala na. Gone are the days na kung meron na kung saan ang gagaling, talagang titingilain mo, hahangaan mo, at i-honor mo yung mga senador natin dyan. Sila Jovito Salonga, itong sila Emmanuel Pilaes, Hilpuyat, sila Mike Tamano, Lorenzo Tañada,
Eva Estrada Calao, Jose Jokno, Ninoy Aquino, Almendras, ang gagaling na mga to. Ahangaan mo talaga sila. Talagang mga statesman, Arturo Tolentino, may Tolentino tayo ngayon pero wala sa kalingkingan. Doon sa pinakitang galing nitong Tolentino at pagiging statesman. Nasira lang ito ng konti nung siya ang tumakbong vice president ni Ferdinand Marcos. Pero hindi nawala sa kanya yung pagiging statesman niya before that event. Wala na. Lumayo na tayo ng lumayo doon sa talagang pagiging honorable ng ating mga senador nung araw. Ngayon, comedy na talaga. Ngayon, circus na talaga ang Senate natin. Kawawa tayo mga Pilipino. Ang laki-laki ng budget na binabagsak dyan, ipinapasweldo sa mga senador na yan. Mga allowances nila, gasto sa opisina, sa mga conferences, ang lalaki niyan, mga allowances na yan. 100 million more or less kada taon ang isang senador. And yet, ito ang nakikita nyo. Nakikita nating lahat. Dinidepensa nila ang isang tao na akala mo sa kanya nanggagaling ang sweldo nila. Na akala mo sa kanya nanggagaling ang allowances nila. Nakakahiya. May mga utak, lalo na itong mga lawyers na to, pero ina-idolize nila si Sara Duterte. At gano'n na rin si Digong Duterte. Kawawa tayo mga Pilipino. Ganito ngayon ang mga senador natin. Ang isa pa, ito na nga, yung ginawang motion ni Bato. Tinanong ko nga, alam niya kaya ang kanyang ginagawa? Isipin mo, isang judge, isa kang senator judge. Ikaw ang magmamotion. Ikaw ang magmamotion para i-dismiss yung kaso. Nag-lawyer ka na talaga doon sa nasasakdal. Nag-lawyer ka na doon sa impeach na opisyal. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Nanumpa ka a few minutes before na sinasabi mo magiging neutral ka. Kala ko hindi mo na ulitin yung motion na yan eh. Pagkatapos mo manumpa. Hindi talaga po pwede itong si Bato de la Rosa. Ang kapal ng muka. Nag-motion for dismissal para kay Sara Duterte na kung saan dapat sila ang magiging judge. Dapat neutral sila. Ang dismissal hindi dismissal, ang acquittal or conviction dapat mangyari yan pagkatapos lumabas ang mga ebidensya. Pero ito wala pa eh. Wala pang pinapakita kahit ano, hindi pa umaabot doon sa paglalabas sa ebidensya, gusto na i-dismiss. Bakit? Kasi nga, alam nyo na walang ididepensa itong si Sara Duterte. Wala siyang ilalabas na mga ebidensya para kontrahin ang mga ebidensya ng prosecution. Alam nyo, babagsak itong goddess nyo na inaasahan nyo dito sa inyong mga political plans, inyong mga political future. Kaya ayaw nyo matuloy ang hearing, ayaw nyo matuloy itong paglilitis. Ayaw nyo masira ang Diyosa ninyo. Na siya lang kinakapitan ninyo na baka sakaling maging presidente, lahat kayo kasama sa paraiso. Kawawa naman mga Pilipino. Wala nang concern itong mga senador na to para sa atin. Mga kapatid, mga kababayan, wala silang pakialam sa atin. Ang importante, nasa pwesto sila, may power sila, may pera sila na nanggagaling sa kaban ng bayan. Ito pa yung pinakamatindi. Tinatanong nila ang 20th Congress. Binaba nila yung utos para tanungin ang Kongreso, tanungin daw ang 20th Congress kung interesado pa sila dito sa kaso na to.
Talaga naman nagpakasira na ng ulo to mga senador na to. Para lang maipilit nila yung gusto nila. Practically wanting a reply from a non-existing entity at the moment. Nakikipag-usap sa hangin. Wala pa sa equation itong 20th Congress, pinasasagot muna. Sino ang sasagot sa'yo? Parang nawawala na sila sa katinuan. Hindi ba dapat 19th Congress ngayon, ang concern mo ngayon, pag-usapan nyo within the circle of 19th Congress? Bakit mo tatanungin yung 20th Congress? Na wala pa namang siyang personality. Alam na alam natin. Wala pa silang personality, gusto mo nang tanungin. So, obvious na obvious, gusto mo lang talagang patagalin ng patagalin ito. Kaya lang, nagmumukhang tanga ka. Cayetano, nagmumukhang tanga ka rito. Kinakausap mo yung hangin. Gusto mong pasagutin yung hangin. Kasi nga dapat, ang issue ngayon, ang usapan ngayon, ang tanungan ngayon, ang sagutan ngayon, within 19th Congress. Bakit magtatanong ka doon sa entity na wala? 20th Congress, wala pa yan. Katawa-tawa ka. And yet, gusto mo ng reply from 20th Congress. So, anong ibig sabihin nito? Either tanga ka, or talagang sinasadya mo maging tanga, sinasadya mo magpakatanga para i-delay itong impeachment na to. Kaya nga sinasabi ko, mga kapatid, mga kababayan, pag ang isip mo nakafocus doon sa idea kung paano ipalulusot yung mali, lahat ng sasabihin mo, ikikilos mo at mga gagawin mo, puro mali. Gaya ng mga nakikita natin dito kay Chis Escudero, kay Cayetano, kay Tolentino, kay Bato, kay Bongo, kay Amy, kay Robin. Lahat ng kilos at galaw nila, puro mali. Dahil nakafocus sila doon sa pagpapalusot, doon sa mali. Gusto nilang palusutin itong gumawa ng pagkakamali sa ating gobyerno na si Sara Duterte. Ang masakit nito, dahil doon nakafocus ang utak nila, iniisip nila sila pa ang tama. Maniwala ka, iniisip ng mga yan, tama sila. Saklap, mga kapatid, mga kababayan. Kaya next time around, mga kapatid, mga kababayan, lalong-lalo na, ulitin ko, yung mga millennials at Gen Zs, please lang, tandaan natin ang mga pangalan nito, mga senador na to, ang mga mukha nito, wag na natin silang iboboto. Sirang-sira ang Senado, sirang-sira ang Pilipinas dito sa itsura ng ating Senado. Nakakahiya ang pinaggagawa nila. Hanggang dyan lang, mga kapatid, mga kababayan. Thank you for joining me today at doon po sa bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At pakishare po nang lumawak ang ating reach ng ating channel at nang sa ganon ma-inform ang maraming tao tungkol dito sa ating mga senador na walang ginagawa kundi mga pansariling kapakanan lang. Nang sa ganon, pag dumating ang panahon na kailangan na naman nating magbumoto ng mga bagong set ng senators, wag na nating iboto ang mga ganitong klaseng tao. Again, thank you so much, ladies and gentlemen. At magkita-kita po tayong muli.